Hi, Momshies! So, ngayon, ang episode natin, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko na essentials tuwing ako ay maliligo during my pregnancy. Hi, Momshies! So, ngayon, ang episode natin, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko na essentials tuwing ako ay maliligo during my pregnancy. So, syempre, during pregnancy, hindi tayo pwedeng gumamit ng mga matataas yung content ng acid or yung merong mga pampaputi, especially yung may mga gluta, yung may mga salicylic acid na sinasabi nila. Kasi, during our pregnancy, our skin are very sensitive. So, hanggat maaari, ang gagamitin lang natin is yung mga mild. So, today, I'm very happy kasi gusto kong i-share sa inyo kung ano yung mga daily na ginagamit ko. Para lang makatulong din sa mga first-time moms dyan na naghahanap ng ano ba yung pwede nilang gamitin, ano ba yung magandang para sa balat nila. So, this one, suggest kasi to sa akin ng aking OB. So, I just wanted to share to you since we're all same, first-time mom, and talagang naghanap din ako at nagtanong-tanong ako kung ano ang magaganda na safe during my pregnancy. So, ligo na tayo. So, yan. Ligo na tayo. Meron na tayong tuwalya. So, yan. Let's go to the toilet. At tayo maliligo na. Hi! Now, nandito na tayo sa aming CR. So, ngayon, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko na products during my pregnancy. So, ito yung mga products na ginagamit ko, which is very safe. And, tinanong ko din to sa OP ko. And, pag bumibili ako sa mall or sa grocery, tinatanong ko din sa mga staff doon, sa mga sales lady, kung safe ba siya, pwede ba siya sa buntis na katulad ko. Kasi, syempre, during our pregnancy, hanggat maaari, ang sabi nga ng mga doktor, huwag tayong gagamit ng mga matataas ang acid, yung merong mga glutathione, yung may mga salicylic acid na ginagamit. Kasi nga, very sensitive yung skin natin during our pregnancy. So, hanggat maaari, kung ano lang yung gagamitin natin is yung mga mild lang. Kasi, kahit nasabihin natin na ina-apply lang natin yan sa skin natin, syempre kapag mataas yung content, ma-absorb ng katawan natin and ma-absorb din syempre ng baby natin. So, kaya hanggat maaari, yung dapat natin na gamitin ay yung mga mild lang. So, I'm very happy and isi-share ko sa inyo to, and pwedeng makatulong din sa mga first-time moms na naghahanap din ng products na pwede din sa kanila. And hindi ko to ginagawa kasi nag-i-endorse or something, okay? I just want to share to you. So, first, syempre, sabon. So, ang ginagamit ko na sabon ay dalawa. Gumagamit ako ng una, this one, Dove. Palit na siya. So, Dove. Kasi nga, syempre, yung Dove, mild lang siya. Pwede siya sa atin. Kahit nga sa baby, ginagamit din to. So, Dove ang ginagamit ko na soap. And, gumagamit din ako neto, Johnson & Johnson na body wash. So, ayan.
Actually, bumibili ako ng refill kasi meron akong, ito yung una kong binili na container. So, every time na mauubos na siya, ayan, paubos na siya actually, ito, bumibili ako ng ganito, tapos nire-refill ko sa ganitong bottle ko. So, ito pa yung natira ko na hindi ko pa nasasalin dito. So, ayan. Johnson & Johnson, syempre alam naman natin, sa mga babies, ito din, kahit nung maliit ako, ito din yung isa sa brand na ginagamit ko. So, ayan, ginagamit ko to. Ang ginagamit ko is yung milk and rice. Kasi may isa pang klase nito, yung parang yellow, at saka yung white. Yun, so, ito yung ginagamit ko. So, nagdadove muna ako, tapos banlaw, tapos sabon ulit. Yan. Tapos, ang ginagamit ko na shampoo. So, this one, I'm using Dove. So, Dove din. Ginagamit ko na shampoo. And, Dove din yung ginagamit ko na conditioner. Kasi pareho siya na hindi siya matapang like ng mga Head and Shoulders, clear. Ayan. So, ito yung ginagamit ko na shampoo. So, Dove. Dove na pink. Ayan. Dove yung ginagamit ko na shampoo at saka conditioner. So, safe siya. Hindi siya ganun ka tapang like mga, yun na, sabi ko mga clear, Head and Shoulders, yung mga menthol. Yan, medyo iniiwasan yan kasi medyo iba yung content niya. Tapos, para sa facial wash ko naman na ginagamit, ito, Celetec, ginagamit ko to. So, ayan. Yan, Celetec. So, ito, pwede siya sa atin ng mga pregnant and sa mga sensitive skins, pwede siya. Pwede ninyo siyang gamitin kahit hindi kayo buntis. Pwede din sa inyo to. Kasi ito, very natural ang content niya. Hindi siya mataas ang content ng mga wala siyang mga salicylic acid na which is bawal sa atin. So, ayun. Tapos, ito, meron din siyang vitamin E and vitamin C. Tapos, ang gusto ko din sa kanya kasi para siyang yung merong mga parang sa pants. Kasi before, ang ginagamit ko talaga is pants. Pero, hindi ko na siya ginamit mula nung nalaman ko na pregnant ako kasi nga sabi ng doctor ko maghanap ako ng brand ng mga facial wash na which is safe for me sa pagbubuntis ko. So, isa to sa na-recommend niya, yung Celetec. So, ito yung ginagamit ko. And then, syempre, ano din siya, good for hydration din siya. So, ayan. So, ito yung ginagamit ko na facial wash. Yun nga, parang, sabi ko nga, parang sa pants na mayroon siyang, yung pag-scrub, yung parang may mga beads, parang ganun, para matanggal yung dumi-dumi. So, ayan. So, paubos na rin siya. So, syempre, yung facial wash na ginagamit ko, ginagamitan ko din na, after ko maligo, na lalagyan ko ng moisturizing. So, ang ginagamit ko na facial moisturizing ay Celetec din. So, mula nung nabuntis ako, super, hindi na talaga ako nag-makeup. Ito lang yung inilalagay ko. Kasi, bawal mag-makeup. So, no makeup, yun pa, mga momshi. Pag kayo ay buntis na at nalaman yung pregnant kayo, hanggat maaari, number 1, no makeup. Kasi, yung LED ng mga, syempre lahat ng makeup, merong LED content yan. And yung LED content, bawal yan sa atin. Bawal sa baby. So, iwas tayo sa makeup. And then, bawal din tayong magpakulay ng buhok. So, ayan, yung buhok ko na
to, sobrang ano kasi ako, ubanin. So, madami akong puting buhok. Tapos, hindi ako pwedeng magpa-rebond na rin. So, no parlor talaga tayo. So, tiis. Kailangan, gupit lang ang pwede sa atin. So, ayan, kasi etong buhok ko, mahaba na. Actually, medyo mahaba-haba na rin siya. Pero dahil sobrang init ngayon, dahil summer, tapos naka-home quarantine pa tayo, dahil nga sa 2019 NCOV na to. So, ayan, self-DIY ang paggupit ko ng aking buhok. So, ayan lang ang pwede mong gawin. Magpa-haircut kayo sa parlor, pero no coloring of hair, no rebond, no curling of hair, walang makeup, bawal yan. Tapos yung mga polish sa mga kuko, hanggat maaari, bawal talaga siya at iniiwasan yan. So, pag nagpa-parlor kayo, cut lang ang pwede nating gawin. So, yun yung iba sa mga advice ko sa mga momshies. So, ito, isa din to sa ginagamit ko. Cetaphil Feminine Wash. So, this one, ito yung na-recommend sa akin ng aking OB. Yan. Sa Mercury Drugstore ko siya nabibili. Nagtry ako maghanap sa SM grocery store, pero wala akong makita. So, hindi ko alam kung binibenta pa siya sa grocery stores sa SM or sa Pure Gold. Not so sure kasi hindi ko pa na-try makakita kahit one. So, lagi lang akong bumibili nito sa Mercury. This is very good for pregnant sa atin and even postpartum after giving birth, pwede pa rin na ito yung gamitin natin na feminine wash, which is sabi ng OB ko, kasi nga it's antibacterial. So, iwas UTI. Siyempre, during our pregnancy, hindi naman maiiwasan na talaga magkaroon ka ng UTI. But, for me, for my almost 6 months na rin, never pa ako nagkaroon ng UTI. So, never akong uminom ng antibiotics or anything because of my UTI. Kasi nga, never ako nagkaroon ng UTI. So, yun yung isa sa sasabi ko sa inyo. This one is good. You can use it twice a day. Isa sa morning at saka isa sa evening before kayo matulog. Papalit kayo. Ito yung gamitin ninyong feminine wash. Tapos, tips din para hindi kayo magkaroon ng UTI ay, syempre, drink plenty of waters, mga momshi. Kailangan, during our pregnancy, water. Kasi, yung mga coffee, milk tea, and ano pa ba, soda, soft drinks, any form of soft drinks, juice, tsaka yung mga concentrated na juice. Basta, yung mga ready-made, kahit sabihin nyo pa yan na yan ay niliquid na, basta yan ay concentrated, hindi pa rin yan pwede. I mean, pwede, pero hindi madalas. Mas better pa rin ang water para sa atin. Kasi nga, hindi tayo magkakaroon kagad ng UTI, tapos syempre, mas nakiklense yung body natin, saka hindi nakaka-dry ng skin, so yun. So, water is the best during our pregnancy. And syempre, iwas na rin sa sugar. So, iwas na rin sa, kasi during our pregnancy, may chance na yung ibang nagbubuntis kasi, diba, sa food na ini-intake, nagiging diabetic sila. So, hanggat maaari, mas ma-better pa rin ang pag-inom ng tubig. Pag nagko-coffee ka naman lagi, syempre nakaka-palpitate yun ng heart or minsan nagkukos ng heartburn, masakit. On my parang 4th month, ko naramdaman yun or na-experience yung heartburn na talagang parang hindi ako makatulog. It's not because I drink coffee. Pero kasi, nasarapan ako doon sa luto ng asawa ko na
Bicol Express na ulam namin na ang tagal kong hindi nakakain. So, ang anghang niya. So, yun yung mga spicy din na nakaka-cause din ng heartburn. Hindi lang yung mga coffee nakakapag-cause. So, yun. So, kaya hindi din siya good. Siyempre, yung mga milk tea, mataas ang sugar content, yung mga chocolates, chocolate drinks, hindi din siya advisable. So, as much as possible, I recommend to drink water. So, yun. So, for now, ito yung mga ginagamit ko na products during sa aking pagliligo. So, I hope you enjoy and you like my video. And, for all the mommies there na naghahanap ng mga magagamit nyo at pwede ninyong gamitin sa inyong paliligo. So, this video is for you. And if you're not naman interested, it's okay. You could find other videos that are suitable for you guys. And then, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel para makapag-share pa ako sa inyo ng pregnancy journey ko. So, happy day for everyone. So, keep safe and enjoy! Bye!